Weather update tayo mga kapatid. Tuluyan pong umaatras o humihina. Ito pong ating amihan o northeast monsoon at yung ating shear line ay wala rin pong epekto sa ating bansa. Ito na lamang pong easterlies ang siya pong malawak na weather system na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan rin po ang nagpapataas ng ating temperatura o nagpapainit ng panahon. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Pero mga kapatid, hindi pa po tapos ang panahon ng amihan. Meron pa tayong inaasahang pagbugso ng amihan sa susunod na linggo. Pero kung mapapansin nyo, mas lumalawak na o mas tumatagal na po yung intervals ng pagbugso nito o yung pagbabalik nito at mas dumadalas na po yung ating tinatawag na easterlies na kung saan kaya mas nararamdaman na po natin ang mas mainit na panahon at pagpapatuloy pa po yan sa buwan ng Marso. At kadalasan nga ang pagtatapos ng amihan ay idinedeklara sa March 20 o malapit sa March 20, yan po yung ating tinatawag na equinox. Pero by that time, napakainit na po at napakaalinsangan na po ng ating panahon. Sa ngayon, medyo may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw, pero kung mapapansin nyo, medyo mataas na po yung ating temperatura kaninang umaga. Sa Science Garden nga po sa Quezon City o yung ating representation sa Metro Manila ay umabot na po yan sa 23 degrees Celsius. Umakyat na po yan sa 16 degrees Celsius sa Baguio City at sa kasiguran po, umakyat na po yung ating minimum temperature ng 21 degrees Celsius at umabot na po yan sa 19.4 dyan po sa Tanay. At asahan na po natin na medyo tataas pa po yan sa mga susunod na araw. Ang malaking bahagi po ng Luzon ay magpapatuloy din na makakaranas ng maaliwalas na panahon, magiging mainit po sa umaga at tanghali. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o mga pulong-pulong pagulan or possible din po ang thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Medyo mas mataas po ang tsansa niyan dito po sa eastern section ng ating bansa, kasama po dyan ang Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. Dito naman sa Visayas, yung ating concentration ng medyo mas mataas at tsansa ng pagulan ay nandito po sa eastern section ito, ang Eastern Visayas, ang natitirang bahagi po ng Visayas, kasama po dyan ang Mimaropa, maaliwalas naman po ang ating panahon at mga possible localized o isolated thunderstorms naman ang ating aasahan tuwing sumasapit po ang hapon at gabi. Nakaka-apekto rin po yung ating easterlies, possible din po yung ating mga pagulan dito sa rehiyon ng Caraga, kasama po dyan ang Surigao del Norte at ang Siargao Islands, kasama na rin po dyan ang Dinagat Islands. Meron din tayong mga posibleng thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Hulo at Tawi-Tawi, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Nagpapakita naman po ang ating araw sa malaking bahagi ng Mindanao, pero again, possible po yung ating mga thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. So mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po dyan ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Dito po sa Metro Manila, kanina nakaranas po tayo ng mga pulo-pulong pagulan o yung ating mga localized na mga pagulan. At bukas, mas magiging maalinsangan po yung ating panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga dagli ang may hinang pagulan lamang at possible din po yung ating thunderstorm. So, maghandaan po natin yan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako pong inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.